Dito na tayo sa iba-iba din naman yung mga Plus na labig ako yung papakita namin kayo mamaya. So yun mga kalab, ito pala yung aming baroto mga kalab, yung bangka noon mga kalab. Yung bangka talaga namin, nandun pa kami sa fish pond mga kalab, ay sinuswap pa namin, nandun na kay Papa, pero purol na, sa Bisaya na putol na dahil sa nasira na, dahil sa matagal na nga panahon, kaya nasira na. So ito na yung bangka namin, ito na po yung bangka namin ngayon mga kalab, pero may butas pa. So yung butas naman ay binubulit namin, lalagyan din namin ng epoxy. Ayan po si Justin, yung nagbibulit. Yun po si Justin ngayon nagbubulit. Ay mga kalab, tinan nyo mga kalab yung butas na nasira sa makina mga kalab. Linagyan ng epoxy. At dito naman yung ilalagay yung makina mga kalab. Ito naman yung plataforma sa Bisaya pa. Ayan. Diyan na ipapasok yung ihi at yung pala doon sa may dulo. Bigyan kayo. Hoy! So yun mga kalab, ngayon po ay andito kami sa dating bahay namin dito sa Bandol, sa La Union, Cabadbaran City. At kaya po kami andito dahil
Meron kasi kami ditong mga bubunet. So dito kasi namin nilagay. At ngayon po ay pwede pa siya, pero may mga ibang bubunet po na napupunit na. So ngayon po ang gagawin namin ngayon ni Francis ay tatahiin namin yung mga napupunit po na bubunet. At I'm sure na na-miss nyo na po yung bahay namin dati. So ito na po yung kaniyang hitsura. So mamaya po ay ipapakita namin kayo sa loob kung ano na po ang nangyari. So ito pong bahay na to ay ila Mama Bibi po, pero hindi pa nila tinuluyan dahil nasa fish pond pa sila. Kaya umalis kami dito dahil yun nga, meron na kaming bahay. Papakita namin kayo mamaya kung ano ang ganap dyan sa loob, pero sa ngayon ay kailangan nyo muna kaming samahan. Kahit hindi kayo tumulong, okay lang. Kailangan nyo lang tignan, natatahiin namin ang bubunet. Kung napapansin nyo mga kalab na hindi pamo po yung ginagamit namin na pangtahi talaga sa mga mismong mga butas talaga, at kaya straw po yung ginagamit namin mga kalab, to trade. Kasi mga kalab, naubusan po kami ng pangtali mga kalab, yung pamo po. Kaya straw trade na lang po yung ginagamit namin. Dapat sinungal gagmay yun, Kumoy wala. Ayo gagmay kay gisiyo na sa bango. Ayun na, dagko kayong buslot, wahir na, kanara mga... Tipod na ilong. Tipod na ilong. Nailong ganyan, pwede ganyan, umatay nailong. Kanang gahirig, masudlan pagid na. Tiba-tiba. Sus, tigong baton yung tukog sa barbecue, yung ipahit ng saging. Ano? Sama to? Ito sa basurahan. Ang palit mo, tigong mo ninyo. Kuhaan ba ka ng... Ngayon Sa yung makalot tukog. sa sabi lo. Magpalit na lang rin ka ng kuan saging niya. Ilabay lang ang unod. Palit na muna, tag-gis naman putos. Masarap. Tanawa ka. So ngayon mga kalab ay 'di ba nakikita nyo naman na
medyo maluma na po yung aming bubunet. So kahit na luma na siya, pwede pa siya gagamitin, 'di ba? Instead na magbili ka pa pero pwede pa din siyang gamitin. So meron lang talagang mga punit pero naging okay naman siya. Wala na siyang punit kasi 'di ba tinatalin na namin. So, matibay pa din naman yung mga kahoy na nakaano dito nakaharang. At sa mga hindi nakakaalam kasi I'm sure may iba dyan na hindi alam. So syempre ito po ang pangkuha po ng alimango. As you can see, meron pong ano dito mga kalabo, may plastic dyan na bottle. So nakadepende po yan sa inyo kung ano po yung ilalagay nyo dito. Kasi ito ay nagsisilbi po ito para dito po ilagay yung pagkain po na kunwari kung ano yung gusto mong ipakain sa alimango. Kuya Mas, ganon. So, kasi dito sa amin kasi is tamban. So isa yan sa pinakasikat dito sa lugar namin which is yung tamban. So kukunin nyo lang po ito. Ayan na mga kalab, kinukuha ko na. So, syempre, dito kasi, meron kasi siyang labasan. Kunwari, kung makapasok na po yung alimango, kinukuha niya yung pagkain. So, syempre, kapag nakapasok na yung alimango, hindi ka mahihirapan na kunin po yung alimango kasi meron din kasi silang open the basket, close the basket. Ayan, mga kalabo, dito mo kukunin. Ayan. At syempre, kukunin natin ito. Ayan. Teren. So, nakadepende po yan kung ano po yung lalagayan po sa pagkain po ng alimango. Pumakalap. Kailangan mo siyang buksan, ayan, para ipasok dito yung pain. Pag napasok niya siya, higpitan mo lang at syempre, ipapasok mo una ito. Ayan, ipapasok mo siya makalab. Ayan, dito. Ayan. At make sure talaga kapag nilalagay mo pa yung pain po, ay dapat nasa gitna talaga para pumasok talaga siya. Tapos, tsaka na siya itatali sa dulo makalab. Ayan. Higpitan po siya, bawal po yung ganun makalab para, di ba? Parang nakaano lang siya, dapat higpitan talaga para hindi talaga maano ng alimango. So ayan po makalab. So ilalagay din mo siya sa ilog or sa sapa. So kapag ano na, dito dadaan yung alimango. Ayan. 'Di ba? Pag nakapasok na sila, mahihirapan na po silang lumabas kasi 'di ba napakahigpit kasi sa bandang dito. At syempre kapag dito din, kailangan mo siyang takpan ito. 'Di ba naka-open man siya. So iganon mo lang siya makalab o i-close mo lang siya tapos iano mo lang siya ng stick. Tibali siya, ito po yung magsisilbing lock niya. Ayan na. Mana? So ngayon mga kalab ay andito na tayo sa loob ng bahay namin noon. So syempre pasensya dahil ito po yung unang bumungad talaga sa mga mata ninyo. Pero kami po ay nanghihingi po ng pasensya kasi 'di ba hindi naman talaga tayo lahat perfect. So, nagulat na lang din po kami kung bakit na po ganito kakalat dito sa bahay namin noon. Dahil ito, hindi naman siya ganito kakalat nung pag-alis namin dito. Siguro sa mga bata, 'di ba? So, parang normal lang din siya sa mga bata kapag naglalaro sila kasi 'di ba, hindi nila nilapatan agad dahil meron pa po silang fish pond. Kaya nung pagpunta namin dito ay ito na po yung nangyari. Nung nakatira kami doon ay nilalagyan talaga namin dito ng mga plywood para hindi kami maano diyan mahulog sa mga butas-butas. Yun po. Nilalagyan namin ng plywood tapos nilalagyan namin ng floor mat. Kung hindi talaga ito magamit, pwede natin ito kunin mga kalab sa ano natin, ilalagay natin ito sa ating bahay mga kalab doon sa fish pond natin. At syempre yung bubong dito mga kalab, super okay pa talaga siya. Ayan, andyan yung mirror. So yung mirror kasi is kay Mama Bibi kasi yan. Ilang bagyo na po ang dumaan dito sa bahay na to pero hindi pa rin talaga siya natutumban. Parang relasyon po namin ni Francis na ang hirap tumbahin kahit sino pa man yan.